Ngayong araw, mas naging mahalaga ang pagtutok sa hilagang bahagi ng bansa dahil ang dating low-pressure area sa northwest ng Batanes ay ganap nang na-develop bilang Tropical Depression Esther. At bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel para sa pinakabagong ulat panahon. Ngayong umaga, ang sentro ng bagyo ay tinatayang nasa 225 kilometers west ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang maximum sustained winds na 45 kilometers per hour malapit sa sentro, may pagbugsong umaabot hanggang 55 kilometers per hour at central pressure na 1,002 hectopascals. Kumikilos ito pa northeast sa bilis na 20 kilometers per hour. Bagamat tropical depression pa lamang si Esther, hindi ito dapat baliwalain dahil malawak ang naaabot ng kanyang hanging dala. Ang strong winds mula sa sentro ay umaabot palabas hanggang 280 kilometers. Ibig sabihin, kahit ang pinakasentro ng bagyo ay nasa isang bahagi lamang, may mga lugar pa ring maaaring makaranas ng maulang kondisyon at bugso ng hangin dahil sa lawak ng sirkulasyon nito. Sa ganitong sitwasyon, ang pinakamahalagang bantayan ay hindi lang ang mismong track ng bagyo, kundi pati ang ulan na dala ng southwest monsoon. Dahil sa pinagsamang epekto ng Tropical Cyclone Esther at Southwest Monsoon, may heavy rainfall outlook sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Ngayong araw, mas mabigat ang inaasahang ulan sa Ilocos Sur at La Union, kung saan maaaring umabot sa 100 hanggang 200 millimeters ang rainfall. Ito ay malaking dami ng ulan, lalo na kung tuloy-tuloy o pabalik-balik ang buhos sa loob ng araw. Sa ganitong level ng pag-ulan, mas mataas ang posibilidad ng pagbaha sa mabababang lugar at pagguho ng lupa sa mga lugar na malapit sa kabundukan o matarik na bahagi ng lupa. Kasama rin sa rainfall outlook ngayong araw ang Batanes, Ilocos Norte, Pangasinan, Abra, Benguet at Zambales, kung saan maaaring umabot sa 50 hanggang 100 millimeters ang ulan. Kahit mas mababa ito kumpara sa mas mataas na outlook sa Ilocos Sur at La Union, sapat pa rin ito para magdulot ng problema sa ilang lugar, lalo na kung dati nang basa ang lupa dahil sa naunang pag-ulan. Sa mga lugar na madaling bahain, malapit sa ilog, o may drainage na mabilis mapuno, kailangan ng dagdag na pag-iingat. Bukas, inaasahan pa rin ang 50 hanggang 100 millimeters na ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, at Zambales. Ibig sabihin, may posibilidad na magpatuloy ang basang kondisyon sa ilang bahagi ng Hilaga at Kanlurang Luzon. Kapag ilang araw na sunod-sunod ang ulan, mas nagiging sensitibo ang lupa. Pwedeng mas madaling magkaroon ng landslide sa matataas na lugar at mas mabilis ding tumaas ang tubig sa mga mabababang komunidad dahil puno na ang ilang daluyan ng tubig. Pagsapit ng Sunday, June 7, ang heavy rainfall outlook ay nasa Ilocos Norte at Ilocos Sur na may inaasahang 50 hanggang 100 millimeters na ulan. Kaya sa mga lugar na ito, kahit unti-unting nagbabago ang galaw ng bagyo, hindi pa rin dapat maging kampante pagdating sa pag-ulan. Ang epekto ng habagat at ng tropical cyclone ay maaaring magdala ng ulan na hindi palaging pare-pareho ang bagsak, pero pwedeng lumakas sa ilang oras, lalo na sa mga lugar na mas exposed sa daloy ng hanging may dalang moisture. Sa track and intensity outlook, si Tropical Depression Esther ay inaasahang magpapatuloy sa paggalaw pa northeast at posibleng maglandfall sa southwestern coast ng Taiwan ngayong araw. Pagkatapos nito, patuloy itong kikilos generally northeastward at inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility bago tumungo patungo sa southern Japan. Dahil sa galaw na ito, mas malinaw na ang magiging direksyon ng sistema ay papalayo mula sa malaking bahagi ng bansa, pero habang may epekto pa ito sa habagat at habang may heavy rainfall outlook, kailangan pa rin ang maingat na pagbabantay. Habang tinatahak ni Esther ang southern portion ng Taiwan, maaari nitong mapanatili ang lakas nito. Pagkatapos nito, inaasahan naman na unti-unti itong lalakas at maaaring umabot sa tropical storm category habang nasa East China Sea. Ibig sabihin, kahit hindi na ito pangunahing nakatutok sa kalupaan ng Pilipinas, posible pa rin itong magpatuloy sa pagdevelop habang kumikilos sa susunod na bahagi ng kanyang track.